Hello mga ginoong mangangalakal at mamumuhunan. Ang proyekto ay nakikipag-ugnayan sa iyo System, Guru, Markets. Magsimula tayo sa pangkalahatang data tungkol sa kumpanya. Kung interesado ka, maaari mo itong i-pause. Maaari mong pag-aralan ang lahat ng mga tagapagpahiwatig ng organisasyon ng mas malapit. Ihahambing namin sa iyo ang mga pangunahing tagapagpahiwatig ng korporasyon, Globus Medical, Inc., ticker, EMA. Ang pagsusuring ito ay batay sa kasalukuyang data mula Mayo 21, 2025. Ayon sa klasifikasyon Guru, Markets kumpanya Globus Medical Inc. na bibilang sa subkategory Specialized Medical Equipment, 37 organisasyon ang lumahok sa paghahambing na medyo kinatawan. Titingnan natin ang mga desisyon ng order sa dulo ng video na ito. Ang resulta para sa kumpanyang pinag-aralan ay ang mga sumusunod, 9-10 puntos. Average na marka para sa subkategory, 2.4 puntos. Kung titingnan mo ito ng napakalawak, sa loob ng buong stock market sa kabuuan. Tandaan na ang average na marka para sa buong US stock market sa kabuuan ay 1.7 puntos. Laban sa marka ng kumpanya na siyang Globus Medical Inc. Paghahambing ng dynamics ng presyo ng stock ng kumpanya Globus Medical Inc. at pagbabahagi ng subkategory. Makikita natin na over 12 months ang shares ng kumpanya Globus Medical Inc. nagpakita ng pagbabago ng minus 3.7%. Laban sa mga pagbabago sa presyo sa subkategory na 17.4%. Market capitalization ng kumpanya Globus Medical Inc. nagkakahalaga ng $8.34 bilyong. Na may market capitalization na $64 bilyon, ang subkategory ay nagkakahalaga ng $1.5 bilyon. Globus Medical Inc. may bahaging 13.05% at isa sa pinakamalaking kumpanya sa subkategory. Ang halaga ng libro ng kumpanya ay tinatayang nasa $3.41 bilyon. At ang capitalization ng balance sheet ng subkategory ay $14 bilyong. Globus Medical, Inc. umabot sa 23.814%. Sa pamamagitan ng paghahambing ng mga bahagi ng market at balance capitalization, makikita natin ang mga sumusunod. Ibahagi Globus Medical, Inc. sa subkategory sa kaso ng pagtatasa ng capitalization ng stock market ay 13.05%. Ang book value ay 23.814%. Ito ay 82% higit sa market value share. Pagtatasa ng bahagi ng kumpanya sa market at capitalization ng balance sheet sa subkategory, mabuti 1 puntos. Ang mga obligasyon sa utang ng organisasyon ay nagkakahalaga ng $0.068 bilyon. Ang utang sa halaga ng libro ay 2% ng equity. Resulta ng antas ng utang ng kumpanya, napakahusay, 2 puntos. Ang ratio ng halaga ng stock market ng kumpanya sa mga kita nito ay 45. Na may average sa subkategory na 0, ito ay mas mahusay kaysa sa average sa subkategory. Market value to earnings ratio kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, napakahusay, 2 puntos. Ang tubo sa huling 12 buwan ay $186 milyon. Inaasahang magiging $504 milyon ang inaasahang tubo para sa susunod na 12 buwan. Ito ay 171.7% na mas mataas kaysa ngayon. Pagtatasa ng inaasahang tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, mabuti 1 puntos. Ang ratio ng presyo sa kita ng kumpanya ay 3.3. Ang average sa subkategory ay 3.7 na 11% mas mababa kaysa sa average ng subkategory. Pagsusuri ng market value ng kumpanya sa ratio ng kita kumpara sa mga indicator sa subkategory, good, 0.5 points. Ang kita sa huling 12 buwan ay $2.510 milyon. Ang hinaharap na kita para sa susunod na 12 buwan ay inaasahang magiging $4.1 bilyon.
Ito ay 63% mas mataas kaysa ngayon. Pagtatasa ng inaasahang mga tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti 1 puntos. Ang margin ng benta ay 7.4%, na ang average sa subkategory ay -5%. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategory at performance ng kumpanya ay 12.4%. Pagtatasa ng marginality sa paghahambing sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti 0.5 puntos. Ang bahagi ng kumpanya sa mga tuntunin ng bilang ng mga tauhan sa subkategory ay 9.83%. Na 32% mas mababa kaysa sa market capitalization share. Ang halaga ng kapital bawat empleyado ng organisasyon ay katumbas ng $1,573,000. At sa subkategory ay mayroong $1,172,000. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategory at pagganap ng organisasyon ay 32%. Pagtatasa ng halaga ng kapital bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, passable, 0 puntos. Ang halaga ng kita sa bawat individual na empleyado ng kumpanya ay $35,000. Na may average sa subkategory na -$16,200. At ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategory at mga figure ng kumpanya ay $51,000. Pagsusuri ng kita sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti 0.5 puntos. Ang benta ng kumpanya sa bawat empleyado ay $474,000. Sa subkategory na $326,000. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategory at pagganap ng kumpanya ay 45%. Pagsusuri ng kita bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti 0.5 puntos. Ang dami ng maikling transaksyon ay tumutugma sa 3.8% na may average para sa subkategory na 6.4%. Ito ay isang tagapagpahiwatig ng panganib ng isang maikling pisilin. Teknikal na tagapagpahiwatig REHA 14 na nagpapakita ng antas na 39% para sa kumpanya Globus Medical Inc. Sa subkategory, ang antas na ito ay 63%. Ang kasalukuyang presyo ng pagbabahagi ng kumpanya ay nasa paligid ng $61.5. Ang target na presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay nasa paligid ng $85.16. Ang aktual na pagtataya ng presyo at pinagkasunduan ay humigit kumulang 38% ang pagitan. Pumunta tayo sa talahanayan ng order na magagamit ng lahat. Ang link dito ay nasa nakapin na komento. Ang talahanayan ng pagkakasunod-sunod ay naglalaman ng lahat ng mga desisyong ginawa sa isang partikular na panahon ng impormasyon sa pagsusuri ng stock at sistema ng Sangguniang Guru Markets. Ang pag-access sa talahanayan ng order ay ganap na libre at bukas, link sa nakapin na komento. Bilang resulta ng pagsusuri ng mga pagbabahagi ng kumpanya Globus Medical Inc. Sistema ng impormasyon at Sangguniang Guru Markets ginawa ang sumusunod na desisyon. Magbukas ng isang order na tumaas sa presyong $61.6. Bukas ang deal dahil medyo mataas ang rating ng kumpanya. Ang pagtatasa ng organisasyon ay isinagawa batay sa pamamaraan ng pagtatasa, ang index ng AKIM. Ang take profit ay nakatakda sa 60.34. Ang stop loss ay nakatakda sa 53.86. Sakaling hindi isinara ang order sa pamamagitan ng take profit o stop loss, ang deal ay isasara ng hiwalay batay sa mga resulta ng exchange trading noong Hunyo 20, 2025 o sa huling araw ng kalakalan bago ang petsang ito. Ticker, YALEA ay isang balancing order para ibenta. Ang video sa deal sa pagbabalance ay magiging o naipublish na sa channel na ito. Kapag isinasara ang alinman sa mga order, ang pangunahing o pagbabalanse. Ang kabaligtaran na order ay naayos sa huling presyo. Maraming salamat sa lahat sa panonood ng video na ito at sa paggamit ng sistema ng tulong mula sa Guru Markets. Kayong lahat ang pinakaastig na madla sa buong planeta.